Sa isang maliit na baryo, sa paanan ng bundok San Lucas, nakatira ang magkapatid na sina Elias at Ramon. Mga kabataang sabay lumaki, ngunit magkaiba ang tadhana. Bata pa lamang sila, alam na nilang hindi magiging madali ang buhay. Ang kanilang ina ay nagtitinda ng gulay sa palengke, habang ang kanilang ama ay isang magsasakang halos hindi makapaghintay. Kung kailan muling uulan, upang hindi mamatay ang mais na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Sa baryong iyon, usong-usong mapaglaruan ng kapalaran ang buhay ng bawat tao. Minsan bigla kang aangat, pero mas madalas ay bigla kang babagsak na parang kahoy na pinutol. Para sa magkapatid na Elias at Ramon, ang kahirapan ay hindi bisita. Permanenteng nakatira ito sa kanilang tahanan. Ang magkapatid sa kabila ng pag-asa, si Elias, ang panganay, ay palaging tahimik ngunit puno ng pangarap. Kahit pagod sa bukid, gumagawa ito ng paraan para makapag-aral sa gabi. Mahilig siyang mangarap ng lampas sa baryo, lampas sa putik, lampas sa gutom, lampas sa usok ng sunog na kahoy na nagsisilbing ilaw nila tuwing gabi. Para sa kanya, ang buhay ay parang isang mahabang karera. Hindi mahalaga kung gaano ka kabagal, ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Si Ramon naman, ang mas bata, ay kabaligtaran. Madalas itong magreklamo, mabilis sumuko, at madaling madala ng emosyon. Para sa kanya, ang pag-asenso ay parang sugal, swertehan lang. Kung sino-sino na ang napakinggan niyang kwento ng mabilis na pagyaman, kaya minsan, sa sobrang pangarap agad yumaman, naakit ito sa mga bagay na madalian, ngunit mapanganib, pati na sa mga paraan na alam niyang bawal. Pero kahit magkaiba sila, isa ang pareho nila, pagod na sila sa kahirapan. Ang karera sa palengke. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng panindang gulay, may dumaan na grupo ng kabataang galing bayan. Nakasakay ang mga ito sa mga mamahaling bisikleta, yung tipong makintab at halos kumikinang sa araw. Napatingin ang dalawang magkapatid. "Ate, magkano talong?" tanong ng isa sa mga bikers. Habang nag-aabot ng plastik ang kanilang ina, nakatingin lang si Elias sa bisikleta. Hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil may nakasabit na numero sa harap. Numero 7. "Nakisali kayo sa karera sa bayan?" tanong ni Elias. Tumawa ang isa. "Oo, karera ng kapalaran ang tawag. Basta manalo ka sa huling laban, may premyong 50,000. Napatigil si Ramon. 50,000? Pambili ng bagong buhay, biro ng biker. Pero mahirap manalo kung hindi ka handa, and kung wala kang sariling bisikleta, wala kang laban. Nagsindi ng lihim na pangarap. Pagkaalis ng mga biker, hindi pa rin mapakali ang magkapatid. Si Elias ay parang nakakita ng bagong pag-asa. Si Ramon naman ay agad nakakita ng mabilis na paraan para makaahon. "Kuya, kaya natin yon," mahinang bulong ni Ramon. "Paano? Wala tayong bisikleta." "May lumang bisikleta si Tito Dado, di ba? Ayusin natin. Kahit luma, basta may gulong, pwede nating subukan." Napatingin si Elias sa nakasabit na kalawangin at sira-sirang bisikleta sa gilid ng bahay. Isa itong bakal na halos hindi na gumagalaw ang kadena. "Hirap nun!" sagot niya. "Mas mahirap maging mahirap, di ba?" Mabilis na tugon ni Ramon. Tumigil si Elias. Alam niyang totoo yon. Ang unang padyak, kinagabihan, gamit ang kaunting langis, tornilyo, at liwanag ng lamparang halos maubos na ang gas, pinilit nilang ayusin ang bisikleta. Bawat pindot nila ay may kasamang pagod, pero bawat ikot ng gulong ay may kasamang pag-asa. Nang gumana ang bisikleta kahit papaano, nagtawanan ng magkapatid sa tagumpay. "Hindi man pinakamaganda," sabi ni Elias, "pero kakayanin." "Paano kung manalo tayo, kuya?" tanong ni Ramon. "Paano kung iyon na ang magiging simula natin?" "Hindi ko alam," sagot ni Elias, "pero kahit hindi tayo manalo, gusto kong lumaban." At doon nagsimula ang kanilang tunay na karera. Hindi lang sa paligsahan sa bayan, kundi sa karera ng buhay. Ang kapalaran at kahirapan ay nasa magkabilang dulo, at ang dalawang magkapatid ay nasa gitna, humahabol,
tumatakbo, at lumalaban papunta sa bayan. Kinabukasan, maagang nagising ang magkapatid, bitbit ang lumang bisikleta. Habang naglalakad sila papunta sa bayan, ramdam nila ang titig ng mga kapitbahay. May nanunuya, may nagtataka, may naniniwalang wala silang pag-asa, pero hindi iyon mahalaga. Kung minsan, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi kahirapan, kundi ang mga mata ng taong hindi naniniwala sa'yo. Habang papalapit sila sa bayan, mas lumalakas ang tibok ng kanilang puso. Sa kanto, rinig nila ang sigawan, ang ingay ng crowd, at ang makina ng mga bisikletang modernong halos hindi pa sila nakakahawak. Kuya! Bulong ni Ramon. Kasali pa ba tayo? Napakapit si Elias sa manibela ng lumang bisikleta. Kahit nanginginig ang kamay niya, ang boses niya ay matatag. Oo, hanggat may gulong to, lalaban tayo. At doon, sa gitna ng bayan, sa entabladong puno ng ingay, yabang, at kumpiyansa ng iba, tumayo ang dalawang magkapatid kasama ang kanilang lumang bisikleta, handa sa karerang magpapalit ng takbo ng kanilang buhay. Ang unang hakbang sa karera ng kapalaran at kahirapan ay nagsisimula pa lamang sa gitna ng ingay ng mga tao at tunog ng nagiinit na mga bisikleta. Hindi mapakali si Elias at Ramon. Ang kanilang lumang bisikleta ay tila isang payat na aso sa gitna ng mga asong panlaban. Halata ang pagkakaiba. Ang iba ay may makintab na frame, malalaking gulong, at mamahaling gear. Samantalang ang kanila, kahit maayos na nila kahapon, ay may kumakalansing pa rin tuwing iniikot ang pedal. Ngunit hindi ito ang pumigil sa magkapatid. Pagpaparehistro, lumapit ang magkapatid sa mesa ng rehistro. Ang lalaki sa likod ng mesa, nakasombrerong may logo ng karera, ay napatingin sa bisikleta nila. Kayo ang gagamit niyan? Tanong nito na may halong pagtataka. Opo, sagot ni Elias. Napailing ang lalaki. Bahagyang natawa, pero tinanggap pa rin ang pangalan nila. Team Velasco? Binasa nito. Oo, sagot ni Ramon na halos hindi maitago ang kaba sa boses niya. Good luck na lang sa inyo. Mahirap to, sabi ng lalaki habang inaabot ang race bib at isang lumang safety pin. Sanay kami sa mahirap, sagot ni Elias sabay ngiti. Ngumiti rin ng lalaki, tila na antig. Ganon nga, minsan, yung sanay sa hirap, sila ang mas matibay. Ang hanay ng mga mananakbo. Pagdating nila sa starting line, kitang-kita ang pagkakaiba nila sa iba. Ang ibang kalahok ay may uniform, helmet na bago pa ang pintura, at gloves na pang-professional. Si Elias ay may lumang helmet na may gasgas noong nahulog siya noong bata pa. Si Ramon naman ay literal na nakatsinelas lamang. Ramon, bakit hindi ka man lang nagsapatos? Tanong ni Elias. Isa lang sapatos ko para sa pang-eskwela, ayokong masira, sagot ni Ramon. Tumawa si Elias. Ayos lang, kapit ka lang mamaya. Pero hindi na sila nakatawa nang biglang tumigil ang ingay. Umakyat sa entablado ang host ng Patimpalak, hawak ang mikropono. Mga kalahok, sigaw nito. Ito ang unang yugto ng karera ng kapalaran. Tandaan, hindi lang bilis ang labanan dito, tibay, tiyaga, at tapang. Habang nagsasalita ang host, napatingin si Elias sa mga nanonood. May mga batang nakangiti, mga tindero, mga kabataang may hawak na cellphone, at may ilang nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. Pustahan, hindi tatagal yung dalawa, ani ng isa. Pero baka sila ang dark horse, sabi ng katabi nito. Hindi iyon ikinagalit ni Elias. Bagkus, naging gasolina iyon sa loob niya. Simula ng karera, ready, set, go. Sumabog ang sigawan ng mga tao, kasama ng pag-angat ng alikabok. Parang kidlat ang ibang kalahok. Isang kumpol ng makukulay na bisikletang mabilis mawala sa paningin. Sina Elias at Ramon, sa kabilang banda, ay mabagal ang unang pihit ng pedal dahil kailangan pang umandar ng buo ang kadena. Hila mo, kuya! Sigaw ni Ramon. Kalma lang, sagot ni Elias habang pilit pinapabilis ang padyak. Unti-unti,
gumalaw ang bisikleta. Mabagal, nanginginig, ngunit lumalaban. Habang nasa unang kanto pa lamang sila, naririnig na nila ang tawanan ng ilang manonood. Grabe! Parang pang 1980 siyang bisikleta! Mabubuwal na agad yan! Pero hindi tiningnan ni Elias ang mga iyon. Sa isip niya, hindi mo kailangang tingnan ang nang-aalipusta. Tingnan mo ang direksyong gusto mong puntahan. Ang unang sagabal, habang papasok sila sa mas makipot na kalsada, biglang may narinig silang kakaibang tunog. Krang! Krang! Napalingon si Ramon. Kuya! Kumakalansing yung kadena! Alam ko! Sagot ni Elias habang pinipilit i-stabilize ang pedaling, pero hindi pa sila nakakalayo. Biglang kumalas ang kadena. Kuya! Sigaw ni Ramon. Tumigil ang bisikleta. Sumadsad sila. Muntik pang tumilapon si Elias. Pero napigilan niya. Teka! Hingal niya habang bumababa. Ayusin ko. Nauuna na sila lahat. Wala na tayong chance. Reklamo ni Ramon. Wala naman tayong pakialam kung mauuna sila o hindi. Sagot ni Elias habang nilalagay ulit ang kadena. Ang mahalaga, makarating tayo. Napatingin si Ramon sa ibang mananakbo na halos 3 kanto na ang advance. Pero kuya, Ramon, sabat ni Elias, hindi pa tapos ang laban kapag hindi ka pa sumusuko. Pero pagbalik niya sa bisikleta, doon nila napagtanto, lumuwag ang bolt ng pedal. Hindi iyon kayang ayusin ng mabilis. Ang unang bagsak, nagkatinginan ng magkapatid. Ang ingay ng tao ay parang naging mabagal na tunog. Ang pag-asa na dala nila kaninang umaga ay unti-unting nabubura ng katotohanang hindi kaya ng bisikleta ang karera. Umupo si Ramon sa gilid ng kalsada, nagpupunas ng pawis at halatang pigil ang luha. Kuya, hindi natin kaya to. Hindi tayo kasali dito. Hindi tayo para sa ganitong laban. Tumayo si Elias sa tabi niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Totoong masakit. Totoong nakakahiya. Totoong parang pinagtatawanan sila ng mundo. Pero ang totoo, sanay na sila sa pagkatalo. At sanay si Elias sa muling pagtayo. Ramon, mahina ngunit matatag na sabi niya, hindi tayo bumabagsak. Sinusubok lang tayo. Pero kuya, huli na tayo, wala na. Tingnan mo ako, utos ni Elias. Tumingin si Ramon, nangangalungot ang mukha. Hindi pa ito ang katapusan. Ani ni Elias, hindi pa ito yung laban na magpapatalo sa atin. At kahit hindi natin matapos ang karera ngayon, may susunod pa. Napayuko si Ramon. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman ang bigat ng kapalaran na tila humaharang sa kanilang pag-asenso. Ngunit kasabay ng bigat na iyon, may pumalinghang silip ng liwanag, isang matang nanonood sa kanila mula sa gilid ng kalsada. Isang lalaking nakaitim na jacket, nakasabit sa balikat ang isang bagong bisikleta. Nakatingin sa kanila at ngumiti. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayo. At doon nagwakas ang ikalawang yugto ng kanilang buhay. Nakatigil ang magkapatid. Ang lalaki sa itim na jacket ay nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. Nakapatong ang isang mamahaling bisikleta sa balikat na parang wala lang dalang bigat. Ang mga manonood na nasa paligid ay napapalingon din, nagtataka kung bakit sa dami ng pwedeng lapitan ng lalaki ay ang dalawang dehado pa ang napili nito. Lumapit ang lalaki, mabagal, parang may sinusukat sa bawat hakbang. Mga bata, tawag nito, mukhang kailangan nyo ng tulong. Nagkatinginan sina Elias at Ramon. Hindi po kami humihingi ng tulong, sagot ni Elias, nagmamatigas kahit halatang hirap. Ngumiti ang lalaki, hindi ka humihingi. Pero kailangan mo. Napatingin si Ramon sa bisikleta nitong dala. Makintab, bago, at halatang hindi basta-basta. Ang uri ng bisikletang madaling makaabante. Kahit pa may pataas na daan. Sir, mahina niyang tanong. Sa'yo po ba yan? Totoo naman, sagot ng lalaki. Pero hindi para sa akin ang bisikletang to. Para sa tamang karapat-dapat. Napakunot ang noo ni Elias. Bakit sa amin niyo ibibigay? Hindi ko sinabing ibibigay ko, sagot ng lalaki. Tutulungan ko kayo. Isang lihim na nakaraan. Ibinaba ng lalaki ang bisikleta sa lupa. Ako si Arturo, dating mananakbo. Nagulat ang ilang taong nakikinig. Kilala ko yan, bulong ng isa.
Si Arturo Valderrama, yung nanalo sa National Cycling Cup noong bata pa kami. Sagot naman ng isa. Napatingin sina Elias. Hindi nila kilala ang lalaki, pero ramdam nila ang respeto ng mga tao sa pangalan nito. Matagal na akong hindi sumasali, sabi ni Arturo, pero alam ko ang hitsura ng mga batang lumalaban kahit wala nang ibigay ang mundo. Nakita ko sa mga mata nyo, hindi nakaimik ang magkapatid. At isa pa, dagdag ni Arturo, may utang ako sa buhay. Gusto kong magbayad. Ang alok. Ganito, sabi ni Arturo, kung gusto nyong makatapos ng karera, hindi para manalo, kundi para patunayan sa sarili nyo, tutulungan ko kayo. Tumaas ang tingin ni Ramon. Bibigay niyo po yung bisikleta? Hindi, sagot ni Arturo. Pero pahihiramin ko kayo. Isa lang ang kondisyon ko. Kailangan namin ibalik agad pagkatapos? Tanong ni Elias. Hindi, ngumiti si Arturo. Ang kondisyon ko, huwag kayong susuko kahit mahuli kayo, kahit pagtawanan kayo, kahit walang gantimpala sa dulo. Minsan, ang pinakamahalagang karera ay yung natatapos mo. Hindi yung napapanalo mo. Nanahimik ang magkapatid. Sa unang pagkakataon, may isang taong naniwala sa kanila. Hindi dahil magaling sila, kundi dahil handa silang lumaban. Tumango si Elias. Kung yan lang po ang kondisyon, tinatanggap namin. Napangiti si Arturo. Ayos, sabit mo ang bib number sa bagong bisikleta. Pagbalik sa karera, habang inaayos nila ang bisikleta, napansin ni Elias ang tatak. Aquila Pro, 3,000. Isang brand na kahit makita mo lang sa tindahan, hindi mo na magagawang hawakan dahil baka mabasag mo sa sobrang mahal. Kuya, bulong ni Ramon. Sigurado ka ba dito? Baka masira natin. Hindi masisira yan, sagot ni Arturo na narinig ang bulong. Masisira lang yan kung tatakbo kayong takot. Huminga ng malalim si Elias. Tara na! Muling lumingon ang mga tao. Imposibleng hindi mapansin ang bagong bisikleta. May ilan pa ngang nagulat. Hoy! Sila yung may kalawang na bisikleta kanina, di ba? Bakit may bago na? Aba, may sponsor? Mga swerte. Pero wala silang panahon para pansinin iyon. Tumingin si Ramon kay Arturo. Sir, salamat! Sa karera! Sagot ni Arturo. Hindi salamat ang kailangan, kundi lakas ng loob. Muling pag-start. Habang papasok sila muli sa ruta, marami na ang nakalayo at halos nasa kalagitnaan na. Pero hindi iyon importante. Ang mahalaga ay tumatakbo sila muli. Ready ka, Ramon? Tanong ni Elias habang pumipihit ng pedal. Ready, kuya! Sagot ng bata. Ngayon ay may ningning na ang mga mata. Whoosh! Isang malinis na pag-ikot ng gulong. Ibang-iba sa kahapon. Mabilis! Matatag! At parang humihila sila ng bagong pag-asa. Habang pumapadyak sila, naramdaman nilang hindi na sila basta naghahabol. Nakikibalik sila sa laban. Ang unang pag-angat, habang dumadaan sila sa unang pahaba na kalsada, unti-unti nilang naaabutan ang ilang mananakbong mabagal dahil sa pagod. Nagulat ang ilan. Oy! Sila yung na-stuck kanina. Akala ko nagsiuwi na sila. Ang bilis ngayon! Pero hindi na iyon ang mahalaga. Sa bawat abante, sa bawat ikot ng pedal, parang binubura nila ang kahapon. At habang lumalayo sila mula sa likod, may isang tanong na unti-unting nabubuo. Ito na kaya ang simula ng tunay nilang pag-angat? Ngunit bago nila sagutin iyon, may isang balita silang hindi inaasahan. Sa susunod na yugto ng karera, may delikadong trail na kilala sa tawag na litid ng bundok. Isang parte ng karera na maraming beses nang ikinabagsak ng mga baguhang mananakbo. At sila ay papalapit na roon habang papalapit sina Elias at Ramon. Sa susunod na bahagi ng karera, unti-unting nagbabago ang paligid. Mula sa patag na kalsada ng bayan, nagsimulang maging mas makitid ang daan. Puno ng bato, ugat ng puno, at mga damong tumutubo sa gitna ng trail. At sa harap nila, naroon ang nakakatakot na bahagi ng ruta na kinatatakutan ng lahat. Litid ng bundok. Isang trail na matarik, masikip, at parang mga litid na paikot-ikot sa bangin. May ilang cyclist ang minsan nang nadulas dito at hindi nakabalik sa laban. Kaya ang mga mananakbo, bago pa man makarating dito, ay nagsisimulang kabahan. Kuya! Bulong ni Ramon.
Ito na yun! Alam ko! Sagot ni Elias. Hindi nagpakita ng takot kahit ramdam niya rin ang kaba. Sa likod nila, sumunod si Arturo. Nakamotor, hindi siya bahagi ng karera. Pero nakatutok siya sa magkapatid mula pa kanina. Sumigaw siya, Elias! Ramon! Huwag kayong magmadali sa bahaging yan. Ang mahalaga, balancing pedal at control sa manibela. Tumango si Elias. Natandaan ko po! Ang unang padyak sa delikadong trail, pagpasok nila sa litid ng bundok, biglang bumigat ang hangin, parang humihigop ang lupa. Ang mga gulong ay dumudulas sa maliliit na bato. Kuya! Ang dulas! Sigaw ni Ramon. Kainin mo lang ng dahan-dahan ang pedal! Utos ni Elias, sundin mo yung linya ko. Unti-unti, nakahanap sila ng ritmo. Isang pedal, isang control, isang paghinga. Sa bawat metro na sinusubukan nilang abutin, mas nakikita nila ang ganda at panganib ng trail. Ang mga tangkay ng puno, ang usok ng malamig na hangin, ang kaluskos ng damo. Pero sa likod ng kagandahan, nakatago ang bitag. Ang unang panganib, habang bumabaybay sila sa isang makitid na bahagi ng trail, may narinig silang sigaw sa unahan. Ah! Isang mananakbo ang nadulas. Tumilapon ito papunta sa gilid ng bangin at kumapit lamang sa isang ugat ng puno. Nangyari iyon sa harap nila. Napahinto ang ilang rider. May mga pumara. May iba namang tumuloy dahil desperado. Kuya! Sigaw ni Ramon. Tutulungan ba natin siya? Si Elias, kahit nagmamadali sa karera, ay hindi nagdalawang isip. Tumulong tayo! Agad nilang inilagay sa gilid ang bisikleta. Tumakbo si Elias papunta sa nadulas na rider. Habang nakasabit ito, halatang malapit nang mabitawan ang ugat. Tulong! Sigaw ng lalaki. Pakibuhat ako! Inabot ni Elias ang kamay ng rider. Kapit lang! Si Ramon ay naghahanap ng matibay na bato upang sandalan ni Elias. Kuya! Ito! Sumandal si Elias, inabot ang lalaki, at sa tulong ng lakas ni Ramon at ilang rider sa paligid, naiahon nila ang lalaki mula sa bingit. Hingal na hingal ang lahat. Salamat! Salamat! Bulong ng lalaki, nanginginig. Ngumiti si Elias. Walang anuman, basta ligtas ka. Habang patuloy silang humihinga, narinig nila ang busina ng motor ni Arturo sa likod. Kayo! Bakit kayo huminto? Gulat ng magkapatid! Sir, may nadulas. Sagot ni Ramon, tinulungan namin. Tumigil ang ekspresyon ni Arturo at ngumiti. Magaling, sabi niya. Hindi lahat ng tumatakbo ay marunong lumingon sa nahuhulog. Tandaan niyo yan, ang sipag at puso mas mabigat kaysa medalya. At doon nila napagtanto, hindi lang tibay ang sinusukat sa karera, pati pagkatao. Pagpapatuloy sa trail, pagkatapos tumulong, muling nagpatuloy ang magkapatid. Ngunit dahil tumigil sila, mas lalo silang naiwang muli sa hulihan. Kuya, balik na naman tayo sa pinakadulo, hinaing ni Ramon. Okay lang, sagot ni Elias. Mas mahalaga ang tama kaysa sa mabilis. Pero may narinig silang sigaw mula sa taas ng trail. Bilisan ninyo! May bagong obstacle sa harap! Nagtaka sila. Ano daw, kuya? Hindi pa man sila nakakasagot. Narating nila ang tinutukoy ang hagdan ng bato. Isang matarik na hagdang-hagdang bato na kailangang akyatin ng bisikleta. Ang iba ay nagbubuhat ng bike. Ang iba ay sinusubukang akyatin na parang bundok at maraming nadudulas. Kuya! Bulong ni Ramon. Hindi ko to kaya. Tumingin si Elias sa hagdan. Mahaba, mataas, parang napakataas ng mundo mula sa posisyon nila. Pero sa gitna ng gulo, narinig nila ang sigaw ni Arturo mula sa likod. Elias! Ramon! Kaya nyo yan? Isa-isa lang. Huwag kayong magmadali. Huminga ng malalim si Elias. Ramon! Hawakan mo ang manibela! Ako bahala sa likod ng bike. Kuya, baka madulas tayo. Kung madulas tayo, tatayo tayo. Ganoon lang ang buhay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang kapatid na mas matatag kaysa dati. Ang pag-akyat, hakbang. Isa pa, at isa pa, habang inaakyat nila ang hagdang bato, ramdam nilang hindi sila lumalaban sa ibang mananakbo. Nilalabanan nila ang sarili nilang duda.
Mabilis ka, Ramon! Sige lang! Kaya natin! At habang papalapit sila sa tuktok, may mga sumisigaw mula sa itaas. Ayos yan, mga bata! Ang tatapang ninyo! At sa huling hakbang, Kuya, nandito na tayo! Sigaw ni Ramon, pawis na pawis pero nakangiti. Nang makarating sila sa tuktok ng litid ng bundok, doon nila napagtanto kung kaya nilang akyatin ito, kaya pa nilang lampasan ang mas mahihirap na pagsubok. Pero kasabay ng tuktok, may bagong problema. Sa pagbaba ng bundok, may nakaharang na isang grupo ng mga mananakbo na mukhang hindi sila papayagan dumaan ng basta-basta. At nagsisimula silang umabante papunta sa landas ni Elias at Ramon. Pagdating ni Elias at Ramon sa burol ng litid ng bundok, hindi nila inaasahan na sa pagbaba pa lamang ay may bagong hamon na naghihintay. Hindi mula sa lupang madulas, hindi mula sa matarik na daan, kundi mula sa mga tao mismo. Sa ibaba ng trail, 3 lalaki ang nakaharang. Pare-pareho silang nakasuot ng matching cycling suits, nakasakay sa mamahaling bisikleta at may kumpiyansang parang sila ang hari ng buong karera. At ang pinuno nila, isang matangkad, maporma at matarayang tingin. Ang first placer ng mga naunang yugto, si Carlo the Dragon Maranan. Uy! Sabi ni Carlo habang ninungguya ang bubblegum. Ito na pala yung 2 pasaway na nagpahiro sa taas. Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Mga bata, patuloy ni Carlo, alam niyo bang dahil tumulong kayo, naabala ang karera, dapat disqualified kayo. Anong disqualified? Sagot ni Elias, may buhay na nasagip. Buhay? Ngisi ni Carlo. Karera to, hindi charity event. Napakuyom ang kamao ni Ramon. Hindi naman kami humihingi ng opinyon mo. Ramon! Bulong ni Elias! Kalma lang! Ngunit hindi pa tapos si Carlo. Ang pagyayabang ni Carlo. Alam niyo ba, patuloy nito, walang nagtatagal sa trail na to kung walang utak. At malinaw naman, tumingin siya sa lumang helmet ni Elias at putikang tsinelas ni Ramon. Nakulang kayo doon! Nagtawanan ulit ang grupo. Bakit kayo nakaharang? Tanong ni Elias. Medyo umiigting ang panga. Simple lang, sagot ni Carlo. Ayaw namin ng baguhan na nakakasagabal sa baba, delikado doon. Tsaka ayaw ko nang may nadadapa dahil lang may bagitong pumipilit. Lumapit siya, halos dikit sa mukha ni Elias. Uwi na kayo, dito na kayo hihinto. Isang boses mula sa itaas. Ngunit bago pa man makasagot sina Elias, may malakas na busina mula sa taas. Brrr! Brrr! Dumating si Arturo sakay ng kanyang motor. Carlo! Sigaw ni Arturo. Anong kalokohan yan? Nagulat ang mga nakaharang. Uy! Si Sir Arturo! Bulong ng isa. Kilala niya itong mga bata? Tanong ng isa. Dumiretso si Arturo sa harap ni na Carlo at Elias. Bakit ka nakaharang sa ruta? Bawal yan, mariin niyang sabi. Sir! Sagot ni Carlo, nagpipigil ng iritasyon, delikado ang pagbaba. Pwede silang maaksidente. Pinoprotektahan ko lang sila. Hindi mo trabaho protektahan sila, putol ni Arturo. Trabaho mo ay sundin ang patakaran, at ang patakaran, walang harangan. Hindi makaimik si Carlo. Kung matalino ka talaga, dagdag ni Arturo, hayaan mong ang karera ang magpasya kung sino ang tatagal, hindi ang yabang mo. Tumikom ang panga ni Carlo. Halatang napahiya. Pagbaba sa bangin, tumabi ang grupo. Hindi man gusto pero wala silang nagawa. Elias, Ramon, sabi ni Arturo, ingat sa pagbaba. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng trail. Pero kaya nyo, tandaan, sa puso nagmumula ang tamang balanse. Ngumiti si Elias. Maraming salamat, sir. Pero bago sila makababa, may bumulong si Carlo sa malambing pero nakakatakot na tono. Bantayan ko kayo sa ibaba. Hindi pa tapos ang laro natin. Hindi na sila lumingon. Ayaw na nilang sayangin ang lakas. Para sa mga taong hindi marunong umrespeto. Ang delikadong pagbaba, ang pagbaba ng litid ng bundok, ay parang pagtaustos sa buhay. Konting pagkakamali, diretso ka sa bangin. Pero kailangan nilang sumubok. Ramon, sabi ni Elias, sunod ka lang sa linya ko dahan-dahan. Kaya ko to, kuya. At nagsimula silang bumaba. KRT! Kurt! Sumasayaw ang gulong sa mga maliliit na bato.
Nanginginig ang manibela, humahampas ang hangin. Pero sa kabila ng lahat, nakahanap sila ng ritmo. Parang ang bisikleta ay lumilipad na may tiwala sa kanila. "Kuya, ang ganda ng pakiramdam!" Sigaw ni Ramon habang bumibilis. Dahan-dahan, kontrolado lang. Nang makarating sila sa gitna ng trail, may matarik na parte na halos 45 degree ang bagsak. "Kuya, paano to? Tiwala lang!" Swoosh! Sabay nilang binagsakan ng pedal. Sabay nilang kinontrol ang manibela. At sabay nilang nilampasan ang pinakadelikadong bahagi. Pagdating nila sa ibaba na pasigaw si Ramon, "Kuya, nagawa natin!" Ngumiti si Elias. Tumulo ang kaunting luha ng tuwa. Pero hindi pa sila nakakalayo. Biglang lumitaw ang makina ng kotse ng marshals. Tumabi ang mga kalahok. Sigaw ng marshal sa loudspeaker. Nagulat si Elias. "Bakit po?" Sumagot ang marshal. "May riders na nadisgrasya sa next area. Kasama ang isang sikat na mananakbo. Kailangan ng tulong." Nagkatinginan sina Elias at Ramon. At bumalik sa isip nila ang sinabi ni Carlo, "Babantayan ko kayo sa ibaba." At doon nila napagtanto, may nangyari at baka may kinalaman sila. Sumapit ang gabi na tila mas mabigat kaysa karaniwang dilim. Sa maliit na paupahan nila, tahimik na naglalakad si Elian, paikot-ikot, hindi malaman kung saan lulugar ang sarili. Ang mga pangyayaring sunod-sunod, ang pagkawala ng negosyo, ang utang, at ang pag-alis ni Celine ay parang mga tinik na sabay-sabay na tumusok sa dibdib niya. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may bagong liwanag, ang kumpiyansa ni Tio Ramon sa kanya at ang pagkakataong makapasok sa mundo ng karera na dati pinapangarap lang niya. Ngunit ang liwanag na iyon ay may kasamang mabigat na tanong. Handap na ba siyang turuan ng buhay na hindi lahat ng pangarap ay kinakamit ng walang kapalit? "Handa ka na ba?" tanong ni Tio Ramon habang hawak ang helmet at racing gloves na halatang pinaglumaan ng panahon. "Ano pong ibig niyong sabihin ng handa?" sagot ni Elian. Kinakabahan ngunit nagtatapang-tapangan. "Handang masaktan, handang matalo, handang matuto, at handang lumaban." Umangat ang kilay ni Elian. "Hindi po ba dapat handang manalo?" Umiling si Ramon, may halong pilosopiya sa bawat ngiti. "Ang totoong panalo, Elian, dumarating lang sa marunong tumanggap ng pagkatalo." At doon nagsimula ang unang pagsubok. Dinala siya ni Tio Ramon sa isang bakanting lote, dating paradahan ng mga truck. May marka sa lupa, may lumang tarpaulin, at may motorsiklong halos kaedaran na niya. "Yan ang gagamitin mo muna," sabi ni Ramon. Napakurap si Elian. "Tio, yan po ba ang motor? Mukhang isang pitik lang. Malalaglag na ang kalahating makina." "Ganyan talaga. Kung marunong kang manalo gamit ang lumang gamit, lalo kang magiging magaling pag nakuha mo na ang bago." Pagkasindi niya sa motor, agad itong umubo-ubo na parang may hika. Ngunit tumakbo, kahit paputol-putol. At si Elian, sumakay kahit nanginginig. "Aray!" sigaw niya matapos siyang tumilapon ng bahagya dahil mali ang preno. Tumakbo agad si Ramon. "Kamusta?" tanong nito. "Nahulog po ako," sagot ni Elian habang nag-aalis ng lupa sa siko. "Magaling! Ha? Kung hindi ka nahuhulog, hindi ka natututo." Hindi alam ni Elian kung bibigyan ba niya ng galit ang sarili o hangaan si Ramon sa kakaiba nitong paraan ng pagtuturo. Ngunit tumayo siya, pinunasan ng sugat at muling sumakay. At nahulog ulit, at ulit, at ulit, hanggang sa maramdaman niyang unti-unti nang sumasabay ang katawan niya sa bilis, kumakapit ang mga kamay, kumikilos ang mga balikat, at kumakalma ang isip. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may bagay pala siyang kaya talagang kontrolin, ang pagpili na huwag sumuko. Pag-uwi niya, sumalubong ang malamig na hapagkainan. Walang ulam, halos walang bigas, tanging kape at tinapay ang nakahain. Ngunit mas masakit pa roon ang katahimikan ng bahay na dati puno ng halakhak nila ni Celine. Pinuksan niya ang cellphone, walang mensahe. At doon siya tinamaan ng realidad. Habang tumatakbo siya sa pagsasanay, tumatakbo rin ang oras, palayo sa posibilidad na bumalik pa si Celine. Kinabukasan, kasama ulit niya si Tio Ramon.
May iniisip ka, sabi ng matanda. Tingin niyo po ba? Babalik pa siya? Si Selene? Tumango si Elian. Kahit anong itakbo mo, hiho. May mga tao talagang dadaan lang sa buhay natin para magturo. Hindi para manatili. Napayuko si Elian. Pero bakit ganon? Sa lahat ng pinagdaanan namin, bakit kailangang mawala siya sa oras na pinakakailangan ko? Sagutin mo ako, sabi ni Ramon. At kailan mo siya pinakamahal? Hindi agad sumagot si Elian. Ang sagot, patuloy ni Ramon, ay kung kailan mo natutunan na mahalin ang sarili mo nang hindi umaasa sa iba para buhayin ka. Para siyang tinusok sa dibdib, hindi niya inaasahang maririnig iyon. Pagkaraan ng 3 linggo ng tuloy-tuloy na pagsasanay, kahit hirap na hirap, may pagbabago na. Mas matibay ang kontrol niya sa manibela. Mas matatag ang likod niya habang tumatakbo. Mas malinaw ang isip niya sa bawat kurbada. Hanggang isang hapon, habang nakaluhod siya at inaayos ang lumat nanginginig na motor, lumapit si Tio Ramon na may hawak na papel. Ano po yan? Tanong ni Elian. Inaanyayahan kang sumali sa underground local circuit. Isang maliit na karera, pero kilala sa barangay. Nagulat si Elian. Ha? Ako? Hindi pa po ako handa. Ang dami ko pang mali. Hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para maging perpekto. Napahinga ng malalim si Elian. Ito na iyon. Ang unang totoong takbuhan. Ang unang karera ng kapalaran niya. At ang unang labanan niya laban sa kahirapan na ilang taon na niyang kinakalas-kalasan. Habang naglalakad pa uwi, dala ang papel ng pagsali sa karera, napatingin si Elian sa langit. Ang buwan ay kalahati. Hindi buo, hindi rin nawawala gaya niya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng hangin na pumapasok sa punit na kurtina. Tahimik, walang ingay. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa katahimikan. Inilagay niya ang papel sa mesa at ngumiti ng kaunti. Simula na, bulong niya sa sarili. Simula ng laban, simula ng pagbangon, simula ng karera ng kapalaran at kahirapan. At ngayon, handa na siyang umarangkada. Ang araw ng karera ay dumating na parang unos. Hindi pa man lumalabas si Elian sa kanilang paupahan, ramdam na niya ang bigat ng hangin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang wala ng atrasan. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataong haharap siya sa isang laban na walang kasiguraduhan, walang proteksyon, at walang sino mang magtatayo sa kanya kapag bumagsak siya. Pero ito rin ang unang pagkakataong mararamdaman niya kung gaano kalayo ang kaya niyang marating. Dumating sila ni Tio Ramon sa lumang daan sa likod ng barangay. Ito'y pinaliligiran ng puno, pero sa gitna ay isang tuwid na kalsada na halos 1 kilometro ang haba. Isang lugar na dati dinadaanan ng lumang jeep at tricycle. Ngayon, ang sahig ay may marka ng gulong, may mga gasgas ng nakaraang karera, at may mga bakas ng pangarap na nabuo at nabasag. Mabigat ang enerhiya dito, sabi ni Elian habang tinitingnan ang mga tao. Karera yan, hiho, sagot ni Ramon. Dito mo makikita kung sino ang handang tumakbo para mabuhay at kung sino ang tumatakbo dahil wala nang ibang pagpipilian. Habang naglalakad si Elian, napansin niyang hindi pala biro ang mga kalaban. Ang iba, may dalang malinis at mukhang mamahaling motor. Ang iba, may suot na racing outfits na siguradong hindi mura. Samantalang siya, luma ang motor at halos tabingi ang helmet. May tumingin sa kanya at ngumisi. Uy, bagong muka. Sure ka bang dito ka? Hindi yan parang motor na panglaban. Sasabihin sana niyang pero inunahan siya ni Tio Ramon. Pag nanalo siya, hindi motor ang titingnan, kundi puso. Tumawa ang grupo, pero tumigil nang tumingin si Ramon ng masama. Si Elian naman ay tahimik, hindi dahil natatakot siya, pero dahil ramdam niyang mas lalong uminit ang dugo niya para manalo. Lumapit ang tagapag-organisa ng karera, isang lalaking nakaitim na jacket. Simple lang, sabi nito. Isang takbuhan, diretso, walang liko, walang sabit. Ang unang makatawid, panalo. Walang sabit daw, bulong ni Ramon.
Yan ang pinakapasinungaling salita sa karera. Lagi at laging may sabit yan. Huminga ng malalim si Elian. Anong gagawin ko pag may nanggulo? Tanong niya. Tumingin ka sa direksyon. Sagot ni Ramon. Hindi sa problema. Kung tumingin ka sa problema, doon ka babagsak. Bago sumakay si Elian, hinawakan ni Ramon ang balikat niya. Elian, sabi ng matanda, ang karera ay parang buhay. Hindi mo kontrolado ang paligid, pero kontrolado mo ang takbo mo. At tandaan mo ito, kapag takot kang matalo, mas lalo kang matatalo. Pero kapag handa kang sumubok, kahit anong mangyari, panalo ka. Tumango si Elian, naninigas ang dibdib, nasa linya na ang lahat. Ako sa kanan, ako sa kaliwa, may mga nagsisigawan, may tumataya ng pera, may nagdadasal, at siya, nakatingin sa diretsong daan na parang ito ang magiging susi sa bagong buhay. Racers! Ready! Pinisil ni Elian ang throttle. Ramdam niya ang pag-uga ng motor. Ramdam niya ang nginig ng lupa. Ramdam niya ang tibok ng puso na halos sumasabog. Set! Pumikit siya sandali. Hindi niya naisip ang pera. Hindi niya naisip ang kahirapan. Hindi niya naisip si Celine. Ang naisip niya lang ay pagtakbo. Go! Sumabog ang ingay ng makina. Sumigaw ang mga tao. Tumalon ang alikabok. At si Elian parang ibong pinakawalan. Sa kalagitnaan ng takbuhan, biglang may tumabing motor sa kanan. Ang rider, may pulang guwantes. Sinadyang banggain siya ng kaunti. Uy, bagong salta! Sigaw nito. Bakit ang tapang mo? Sumayad ang gulong ni Elian sa batong nakausli. Napapitlag siya, halos sumubsob. Ngunit naalala niya ang sabi ni Ramon, kung sa problema ka titingin, doon ka babagsak. Kaya imbes na tumingin sa kalaban, tumingin siya sa harapan. Piniga niya ang throttle. Umandar ang lumang motor ng mas mabilis pa sa kaya nito. Naiwan ang rider na nanliligaw sa likuran. Papalapit na siya sa finish line. Sumisigaw ang mga tao. Tumatama ang hangin sa kanya na parang nagbubura ng lahat ng sakit at alaala. Ngunit may isa pang rider ang mabilis na lumalapit mula sa likuran. Ang pinakamagaling sa batch, ang tinatawag na Kid Turbo. May bago siyang isipin, may bago siyang pagdududa. May bagong tanong, hanggang saan ba talaga ang kaya ko? Dumikit ang dalawang motor. Magkabilaan ng sigawan, ang gulong nila ay halos magkadikit. Isang maliit na galaw at parehong mawawala sa daan. Ngunit naramdaman ni Elian ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon, kumpiyansa. Piniga niya ang throttle, tinuwid niya ang likod at huminga ng malalim. Sa isang igla pumangat ang unahan ng motor ni Kid Turbo dahil sa lubak. Nawala nito ng control. At si Elian, dere-derecho sa finish line. Pagdating niya sa linya, halos bumigay ang tuhod niya sa kaba at saya. Panalo! Sigaw ng mga tao. Lumapit si Tio Ramon at hinawakan ang ulo niya. Halos mapaluha. Anak ng kidlat, sabi nito. Hindi ka lang tumakbo. Lumipad ka. Ngumiti si Elian pero hindi agad siya nakapagsalita. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat na unti-unting nawala. Hindi niya pa nalulutas ang kahirapan. Hindi niya pa nababalik ang buhay niya. Hindi niya pa nakakalimutan si Celine. Pero ngayong gabing ito, sa unang pagkakataon, nakamit niya ang isang bagay. Isang panalong siya mismo ang lumaban. Para makuha, ang gabi ng unang panalo ni Elian ay dapat puno ng tuwa. Pero sa likod ng ngiti niya, may kumikiliti. Hindi tuwa, hindi kaba, kundi isang tanong na hindi niya masagot. Ito na ba ang simula? O patibong lang? Nagdala sa kanya si Tio Ramon sa karinderyang bukas hanggang hating gabi uhaw. At gutom silang dalawa. Kaya halos lamunin ni Elian ang tapsilog na in-order nila. Ngunit hindi ganyan ang buhay. Dahil habang kumakain ka, may mga matang nagmamasid. At may mga matang umaasa na mabibili ka. Habang kumakain, napansin ni Elian ang tatlong lalaking nakapuwesto sa mesa. Sa tapat nila tahimik ang mga ito, ngunit halata ang tingin. Hindi paghanga, kundi pagsusuri. Tio, bulong ni Elian. Sino sila? Huwag kang lilingon, sagot ni Ramon habang sumisip-sip ng sabaw.
kilalang tauhan ng isang organizer sa malaking sirkuito. Hindi sila basta nanonood lang. Napalunok si Elian. Bakit sila interesado sa akin? Dahil nanalo ka. Pero unang laban ko pa lang yon. Tumingin si Ramon sa kanya. Seryoso, Elian, ang unang panalo parang dugo sa dagat. Kapag lumabas, may mga pating na agad na lalapit. Pag uwi nila, paglabas nila ng karinderya, hinarangan sila ng isang lalaking nakaitim na jacket. Isa sa mga kaninang nakatingin. Nice race, Bagito. Sambit nito. Mabilis ka. Natural. Hindi sumagot si Elian. May boss ako. Patuloy nito. Gusto kanyang kunin. May talent fee. May bagong motor. At sigurado, hindi ka na magugutom. Gumapang ang kilabot sa likod ni Elian. Hindi ako interesado. Sagot niya. Sayang, ani ng lalaki. Hindi araw-araw may ganitong pagkakataon. Nang magsimulang lumapit ang dalawa pa nitong kasama, pumagit na si Ramon. Umuwi na kayo. Bata pa yan, sabi ni Ramon. Malamig at mapanganib ang tono. Tumingin ang lalaki kay Ramon at natatawang umiling. Ramon, hindi ka pa rin nagbabago, puro prinsipyo, pero nalulunod sa kahirapan. Mas mabuti nang mahirap ako na malinis kaysa mayaman ako na bayarang aso, sagot ni Ramon. Natawa ang lalaki, humakbang papalayo, ngunit may iniwang babala. Huwag kayong magtatago, hindi kami nagmamadali. Babantayan namin ang progreso ng Bagito mo. Pag uwi nila, tahimik si Elian. Ramdam niyang mabigat ang hangin sa paligid, parang may paparating. Elian, sabi ni Ramon, ngayon mo maintindihan ang unang aral sa karera. Kapag umangat ka, may mga susubok na hatakin ka. Pero bakit? Wala naman akong ginawang masama, sagot ni Elian. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para pag-interesan ka ng masasama. Tumahimik si Elian. Oh, panalo siya, pero kapalit nito ay mga mata na nagmamatyag, mga kamay na gusto siyang kontrolin, at mga alok na hindi mo basta maiiwasan. Pagpasok sa kwarto, humiga siya sa banig, tumingin sa kisame. Naalala niya ang mukha ni Celine. Minsan, nagtanong ito sa kanya, hanggang saan ang kaya mong isugal para sa mga pangarap mo. Noong panahong iyon, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Ngayon, malinaw na sa kanya, hindi lang pala katawan ang sinisugal sa karera. Hindi lang buhay. Minsan, pati dignidad. At kailangan niyang pumili kung alin ang handa niyang ibenta at alin ang kailangang ipaglaban. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng luma niyang motor sa labas ng bahay, may lumapit na kapitbahay nila na si Aling Divina. Elian, sabi nito, may naghahanap sa'yo kanina 3 lalaki. Napahinto ang puso niya. Sino raw po? Hindi nila sinabi, pero sabi nila, babalik sila. Nanginig ang kamay ni Elian, hindi dahil natatakot siya para sa sarili, kundi dahil baka madamay ang mga tao sa paligid niya. Sa kaguluhan ng mundo na gusto lang niyang pasukin. Nang gabi ay umupo siya sa tabi ni Ramon. Tio, aalis na lang kaya ako sa karera? Delikado, baka kayo pa ang madamay dahil sa akin. Umiling si Ramon. Elian, ang mga taong iyan, hindi ka nila sinusundan dahil sumali ka sa karera. Sinusundan ka nila dahil may nakita sila sa iyo. Talent, hindi pag-asa. Pag-asa na pwede kang gawing gamit para sa pera nila. Napahinga ng malalim si Elian. So anong dapat kong gawin? Tumingin si Ramon ng diretso sa kanya. Magpatuloy. Pero, Elian, hindi mo mawawala ang dilim sa paligid. Pero pwede kang magdala ng ilaw. Sa huling oras ng gabing iyon, lumabas si Elian sa kalsada. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Ngunit ang isip niya, hindi na tahimik. Tiningnan niya ang lumang motor. Tiningnan niya ang mga sugat sa kamay. Tiningnan niya ang mga bituin. At doon niya binitawan ang salitang magbabago sa takbo ng buhay niya. Kung hahabulin nila ako, mas hihigitan ko ang bilis nila. Hindi bilang kriminal, hindi bilang tauhan ng kung sinong sindikato, kundi bilang si Elian, ang lalaking handang tumakbo para sa sarili, para sa pangarap at para sa buhay na hindi na niya hahayaang nakawin pa ng kahirapan. Mabigat ang umaga, hindi dahil sa pagod ng katawan ni Elian,
kundi dahil sa bigat ng isip na para bang may unos na darating. Ang mundo ng karera, akala niya ay simpleng paligsahan lang ng bilis. Pero unti-unti, lumalabas ang tunay nitong mukha. Isang larong pinamumugaran ng sindikato, impluwensya, at mga panalong may kapalit na kaluluwa. Ngunit hindi siya umatras, hindi pa. At hindi ngayon. Kinabukasan, sumama si Ramon kay Elian sa isang maliit na garahe kung saan nagtitipon ng ibang baguhang racer. Pagdating nila, tahimik ang lahat, nakatingin, nagbubulungan. Yan yung nanalo kay Kid Turbo. Siya yung bagitong muntik ng binangga, pero hindi bumitaw. Ang tindi rin ng trainer niya, si Ramon, Haring Curabio yan dati. Halos hindi makapaniwala si Elian na may nakakakilala na sa kanya. Hayaan mo silang magsalita, sabi ni Ramon. Kapag naririnig mo ang pangalan mo sa iba, ibig sabihin, nagsisimula ka ng maging banta. Habang pinupunasan ni Elian ang motor, biglang nag-vibrate ang cellphone niya, unknown number. Gusto ka ng boss ko sa major circuit, pero bago ka pumasok, ipakita mo munang alam mong magpakumbaba. Kasunod niyon, may dumating na larawan ng kanilang bahay. Kuhang-kuha mula sa labas ng bintana. Napalakas ang tibok ng puso ni Elian. Tiyo, bulong niya, nilalapit ang cellphone kay Ramon. Pagkakita ni Ramon, dumilim ang mukha nito. Sinabi ko na eh, hindi ka tatantanan ng mga yan. Anong gagawin natin? Tanong ni Elian, kinakabahan. Simple, sagot ni Ramon. Huwag kang papasok sa madilim nilang circuit, pero kailangan mong maging mas malakas kaysa sa kanila. Simula noon, hindi na ordinaryo ang training ni Elian. Pinapunta siya ni Ramon sa isang lumang lote sa kabundukan, malayo sa mata ng mga nagmamatsyag. Doon nagsimula ang tunay na pagsasanay sa karera. Hindi na ito simpleng pagpiga ng throttle. Ito na ay pakikipaglaban. Pag-iwas sa biglang bangga, pagbabasa ng kilos ng kalaban, pagpreno kahit mabilis ang utak, pagbalanse sa lubak, bato, at madulas na kalsada. At higit sa lahat, ang tinawag ni Ramon na maneobrang panglaban. Isang teknik upang makalagpas kahit sinusubukan kang ipitin. Bakit kailangang matutunan lahat to? Tanong ni Elian habang hinihingal. Dahil hindi lahat ng laban patas, sagot ni Ramon. Ang iba, sisirain ka para manalo. Ang iba, sisirain ka para makontrol ka. Pero bakit ako? Baguhan lang ako. Dahil may isang bagay na wala sa iba, sagot ni Ramon, puso. Umiling si Elian, pawis na pawis. Hindi po sapat ang puso sa laban. Ngumiti si Ramon. Tama ka, kaya tinuturuan kita ngayon para may sandata kang kasama. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, biglang nagring ulit ang cellphone ni Elian. Hindi unknown number, ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Isang pangalan na matagal nang nakabaon sa puso niya. Celine calling! Natigilan siya, parang huminto ang mundo. Bakit ngayon? Bulong niya. Kumilos ka, sabi ni Ramon. Baka ito na ang sagot na kailangan mo. Kinabahan si Elian bago sinagot ang tawag. Hello? Tahimik. Walang salita, maliban sa pag-iyak na mahina. Elian? Boses ni Celine. Basag, pagod, parang galing sa bagyong matagal nang hinahawakan. Kailangan kita. Para siyang tinamaan sa dibdib. Celine! Anong nangyari? Nasaan ka? Elian, may nagbabanta sa akin. May mga taong nagpunta sa trabaho ko. Sabi nila, ikaw daw ang dahilan. Napatayo si Elian ng lamig ang kamay. Teka, anong ibig mong sabihin? Sabi nila, umatras ka raw sa alok nila. At ako raw, ang kapalit. Parang may sumabog sa ulo niya. Galit, takot, pagkamuhi. Selene, lumayo ka dyan. Pupuntahan kita. Hindi mo na kailangan. Putol nito. Papunta na sila sa'yo. Pagkababa ng tawag, nagdilim ang mundo ni Elian. Tiyo, sila na naman. At ngayon, si Celine naman ang sinusundan nila. Hindi na si Ramon ang sumagot. Ang katahimikan ang lumamon sa hangin. Maya-maya'y nagsalita ang matanda. Elian, ganyan ang buhay kapag umangat ka. Umaangat din ang mga kalabang umaagaw sa liwanag mo. Ano pong gagawin ko? Paano ko siya poprotektahan? Tinitigan siya ni Ramon, matalim ang mata. Ngayon, hiho, may 2 karera kang haharapin.
ang karera para sa pangarap mo at ang karera para sa buhay nyo. Tumayo si Elian, hawak ang lumang motor. Ngunit ang tingin niya sa makina ay hindi na takot, hindi na duda, kundi apoy. Tiyo, hindi ko hayaan na may masaktan dahil sa akin. Hindi na. Kaya mo ba? Tanong ni Ramon. Ngumiti si Elian, puno ng determinasyon. Kung may hahabol sa akin, hahabulin ko rin sila. At sa gabing iyon habang umiihip ang hangin, habang gumagalaw ang dilim itinakda ni Elian, ang sarili niya sa bagong takbuhan. Isang karerang hindi tungkol sa tropeyo, pera o pangalan, kundi karerang ang premyo ay buhay. Ngayon, wala nang atrasan. 1, 2, 3. Para bang tumigil ang mundo nang sabay na tumungo sa finish line, sina Elias at Marco. Hindi na nila naririnig ang sigawan ng tao. Hindi na nila iniisip kung gaano kasakit ang binti. Hindi na mahalaga kung sino ang nasa unahan. Ang tanging malinaw ay ang pangarap na pinaghirapan nila mula pa sa ilalim ng kahirapan. Nang humakbang sila sa huling sandali, halos sabay na sabay ang galaw. Ngunit may isang saglit, isang maliit na diferensya. Si Elias ang unang pumasok sa finish line. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga sa pangyayaring iyon. Ang tunay na tagumpay, pagbagsak ni Elias sa lupa dahil sa sobrang pagod, agad siyang nilapitan ni Marco walang galit, walang inggit, tanging ngiti at tapik sa balikat. Panalo ka, tol! Karapat-dapat ka! Huminga ng malalim si Elias at tumawa ng may halong hikbi. Kung wala ka, hindi ko rin mararating to. Sa dami ng pinagdaanan nila, ang gutom, pawis, pagod, pagtatalo, maliliit na tagumpay, malaking kabiguan, doon nila naunawaan. Hindi pala karera ng magkalaban ang buhay, kundi karera ng dalawang taong pareho lang lumalaban sa kapalaran. Ang pagdating ng mga pangarap, dumating si Aling Divina, halos lumulundag sa tuwa si Mang Arturo, napailing habang pinipigilan ng luha. Si Sam, halos mapaos sa kakasigaw. Sa gitna ng ingay, may lumapit na isang kilalang coach mula sa Maynila. Elias, Marco, interesado kayo mag-training sa national program? Nagkatinginan ang dalawang magkaibigan. Hindi nila kailanman inakalang may ganitong oportunidad na darating sa kanilang buhay na dati puro pagtakbo lang para makatakas sa problema. Ngayon, tatakbo sila para sa kinabukasan. Ang huling pagpupulong sa ilalim ng lumang poste ng ilaw kung saan sila unang nangarap, sabay silang naupo, pareho pa ring hingal at pagod, pero magaan ang dibdib. Marco, kung iisipin, dati nag-aaway pa tayo kung sino mas mabilis. Elias, pero ngayon, panalo tayong pareho. At totoo yun, panalo sila hindi dahil sa medalya, kundi dahil binago nila ang sarili nila. Panalo sila dahil hindi sila bumitaw kahit ilang ulit silang bumagsak. Panalo sila dahil sa karera ng kapalaran at kahirapan, hindi bilis ang sukatan, kundi tibay ng puso. Epilogo. Ang bagong simula, lumipas ang ilang buwan, pareho na silang nasa Maynila para sa training. Naging inspirasyon sila sa kanilang baryo. Nagkaroon ng inter-school track programs dahil sa tagumpay nila. Maraming kabataang dating walang direksyon, natutong mangarap, at sina Elias at Marco, magkaibang landas. Pero iisang direksyon, pabante. At sa tuwing tatawid sila sa track, dala nila ang kwento ng mga batang tumakbo mula sa kahirapan. At humabol sa kapalaran, sa huli, natuklasan nilang hindi pala trophy ang tunay na dulo ng karera, kundi ang taong nagiging ikaw matapos mong pagdaanan ng lahat ng dapa, takbo, at pagbangon, wakas.